Ako si Anton. Dati akong parking boy sa gilid ng isang lumang mall. Sa tingin mo, kaya bang baguhin ng tao ang kapalaran niya sa sariling kamay? Nagsimula ako sa init ng araw at usok ng kalsada. Araw-araw, hawak ko lang ay panyo, whistle, at maliit na karton ng ticket. Parking boy. Ganun lang. Walang glamour, walang pumapalakpak, walang nag-aabang sa akin. Pero, iyon ang buhay ko. 6 AM pa lang nasa kanto na ako. Inaanyos ko ang pwesto ng mga cones, nililinis ang lugar, kahit walang gustong magpasalamat. Lagi akong amoy gasolina at alikabok. Nakatingin ang mga tao pero hindi nila ako nakikita. Parang background lang ako sa buhay nila. Boss, dito po. Diretso lang. Konti pa. Sige, okay na. Yan ang linya ko araw-araw. Isang umaga, huminto ang isang SUV. Lumabas ang driver. Matindi ang tingin niya, parang pagod na rin sa mundo. Eto, bata. Keep the change. Salamat po, boss. Minsan may nagbibigay ng sobra, minsan naman wala talaga. Yung iba pa, tinitignan ka na parang walang halaga. Pero ang totoo, may araw na gutom akong umuuwi. May araw na wala akong kita. May araw na iniisip ko kung may saysay pa bang gumising bukas. Isang gabi, pag uwi ko, may inabutan akong trust notice sa maliit naming kwarto sa ilalim ng tulay. Yung tatay ko, hindi ko na matandaan kung kailan huling sober. Lasing na naman. Anton, wala na tayong pambayad. Kausapin mo na yung may-ari. Ako na naman palagi. Hindi ko masisi. Ako na ang kumikita, ako ang inaasahan, ako na rin ang sira. Parang may hangin na laging bumubulong. Hanggang dito ka na lang. Sa kanto ng mall na yun, may maliit na car wash. Hindi sikat, hindi maayos, at laging konti ang customer. Pinapanood ko lagi habang nag-aayos ako ng trapiko. May isang lalaking laging nakaupo sa plastik na upuan. Nakayuko, parang pagod na hin sa mundo. Si Mang Lito, siya ang may-ari. Tahimik siyang tao. Hindi siya madaldal, pero mabait tumingin. Parang kaya niyang makadama ng bigat ng ibang tao. Isang araw lumapit ako. Mang Lito, pwede bang ako muna maghugas? Marunong ka. Hindi masyado, pero kaya ko matuto. Hindi ko alam noon pero doon nagsimula ang lahat. Hindi dahil sa trabaho, pero dahil may taong unang naniwala na kaya kong umangat. Hindi madali ang sumunod na linggo. Parking boy pa rin ako. Pero tuwing walang dumadaan, tumutulong na ako sa car wash. Hugas dito, unas doon. Minsan sablay, minsan tama. Pero araw-araw, inuulit ko. May araw na ang dami naming sasakyan. May araw na wala. Pero mas masakit ang araw na may dumaan na customer, tumingin sa akin at nagsabi, Sigurado ba kayong kaya niya? Mukhang bago ah. Ako ang bahala. Hindi ko pinakita, pero tumama yon. Kasi totoo naman. Sino ba ako? Parking boy lang. Walang diploma, walang koneksyon, walang kilala. Nagpapagod ako. Nababalatan ng kamay ko. Namumula ang mga daliri. Lagi akong may amoy sabon at langis. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, may ginagawa akong may direksyon. Pero habang natututo ako, lumalala ang sitwasyon sa bahay. Laging galit si tatay. Lagi siyang may reklamo. Laging inuungkat ang kulang. Ano bang napapala mo dyan? Hugas ka ng gulong. Ano susunod? Yung kaluluwa mo o hugasan mo na rin? Tumatayo lang ako, tay. Hindi ako sumusuko. Sumusuko na ang mundo sa iyo bago ka pa lumaban. Sa puntong iyon,
Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung galit o takot o lungkot. Pero alam kong ayokong manatili doon. Isang hapon, nagkaproblema sa car wash. Biglang nagkulang sa tubig dahil sa sira ang pump. Wala kaming pang-repair. Kulang ang kita. Ilang araw na walang hugas. Narinig ko si Mang Lito sa isang tabi. Nakaupo, nakahawak sa noo. Parang nagpapasya kung isasara na lang ang business. Mang Lito, may paraan yan. Anton, hindi lahat ng laban inuubos mo. Pero pwede nating subukan. May kakilala akong nag-aayos ng panto. Baka kaya nating kausapin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na yon. Siguro dahil ayoko nang maging walang nagagawa. Ayoko nang manood ng buhay na lumilipas. Doon ako unang nagdesisyon na kumilos. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili ko. Nahanap namin ang tagapag-ayos. Nagawa naming gumana ulit ang pump. Pero hindi doon natapos. Sinimulan kong aralin ang bawat galaw ng car wash. Paano magpabilis ng proseso nang hindi bumababa ang kalidad? Paano makuha ang kumpiyansa ng customer? Paano makipag-usap nang hindi nangingiming hamunin ang tingin nila sa'yo? Anton, tandaan mo. Hindi lang kotse ang nililinis mo. Ego yan. Paningin nila sa sarili. Kung ganon, dapat mas maingat. Doon ko naintindihan, hindi kami naglilinis ng sasakyan. Nag-aalaga kami ng tiwala. Dumami ang customer. Unti-unti. Hindi mabilis, pero totoo. At tuwing may sasakyang dumadating, ako na ang kumikilos ng walang utos. Hanggang may isang lalaking dumating. Nakabarong. Malinis ang kilos. Tahimik ang tingin. Pinakarwash niya ang sasakyan niya. Malinis ang gawa nyo. Kulang lang sa signage at package deals. Pwede pong pag-isipan yan. Hindi. Pwede mong gawin yan. Hindi ko siya kilala, pero siya ang unang nagsabi na kaya naming umangat pa. Kaya ko magplano, kaya kong magpatakbo. Nagpaalam ako kay Mang Lito na gusto kong subukan ng ideya. Hindi siya kumontra pero may sinabi siya. Anton, pag ginawa mo yan, wala nang atrasan. Hindi na ako marunong umatras. Nagprint ako ng flyers. Gumawa ako ng simple packages. Basic wash, premium wash, full service. Hindi kailangan magarbo, malinaw, diretso. At gumana. Dumoble ang customer. Hindi dahil sa presyo, pero dahil sa pag-aalaga. Paglipas ng 2 taon, may maliit kaming savings. Hindi malaki, pero totoo. At isang gabi, nag-usap kami. Mang Lito, may kaunti akong ipon. Kaya nating magbukas ng isa pa. Natatakot ako. Ako rin, pero pareho tayong ayaw manatili dito. Magsosyo tayo. Nagbukas kami ng pangalawa. Maliit, pero malinis. Maaliwalas, pantay ang sahig, kumpleto ang kagamitan. At mula doon, nagsunod-sunod. 3, 4, 5. Hanggang ako na ang tumatayo bilang may-ari. At si Mang Lito, naging pinakamalalim na gabay ko. Hindi bilang boss, kundi bilang taong unang naniwala. Ako si Anton. Ngayon, may car wash chain ako. Hindi pinakamalaki, hindi pinakamoderno, pero akin. Pinaghirapan, pinanghawakan. Natuto ako na ang unang trabaho ko ay hindi wakas. Hindi rin ako nabuo dahil sa galit o inggit. Nabuo ako dahil may araw na pinili kong maniwala na kaya ko, kahit wala pang patunay. Ang mundo ay hindi laging maganda. May mga taong sasabihin na hanggang doon ka na lang. May mga pagkakataon na ikaw mismo ang huling maniniwala sa sarili mo. At iyon ang pinakamahirap. Pero ang kwento ko ay hindi tungkol sa pera lamang. Hindi tungkol sa negosyo. Tungkol ito sa pag-angat na hindi tinatapakan ng iba. Tungkol sa pag-aaral, umibig sa proseso ng paghuhugas, pag-aayos, pag-aalaga, at pagbibigay halaga sa maliit. Kung may natutunan ako, ito iyon.
Ang trabaho, kahit maliit, ay may dignidad kung ginagawa mo ito ng buo, tapat, at may paggalang sa sarili. Hindi natin hawak kung saan tayo nagsimula, pero hawak natin kung saan tayo tutungo. At ang kapalaran, hindi hinihintay, ginagawa. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana may napulot kang lakas mula dito. Kung ikaw man ay dumadaan sa bigat ng buhay ngayon, tandaan mo na may paraan. Hindi agad, hindi madali, pero posible. Kung may kwento ka rin ng pagsusumikap, pagbangon, o paghahanap ng bagong simula, pwede mong simulan ngayon. Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na hakbang na hindi mo pa nasusubukan. I-comment mo kung taga saan ka para malaman natin hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo rin kalimutang i-share para mas marami pang makapanood ng Welcome ating to our video. car wash, where we make your vehicle shine like new.